JB na yun eh. Yung malamig pa sa mainit, yun sa pamumuhay natin. Kung mainit ay limbawa ngayon, mainit na yung pananampalataya natin, pagdating ng next year, malamig na naman, mahirap. Oh. Dumadating ba talaga yung malamig at mainit? Ay, sa akin lang pala, dumating din yung mainit sa malamig. Pero kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, lahat ng mga problema, sabi ko, kahit mga problema dumating sa ating buhay, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, walang sinabi ng Panginoon, ay malamig din pananampalataya, mainit eh. Kasi yung malamig sa mainit, nananahat ka sa sarili mo eh. Hindi ka yung mga problema mo, hindi mo binigay sa Panginoon. Pag yung problema natin, maliit na malaki, pag ibigay natin sa ating Panginoon, walang maliit sa kamalaki. Yan ang sabi ng Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya. Eh, pag nagtitiwala sa sarili natin, tulad ko, kung minsan, kung mga pangusto kong, ayaw ko na, di ba? Pero pag naiisip ko lang ng Panginoon, bakit ang Panginoon, hindi naman nasawa sa atin? Di ba? Lahat ng mga problema natin, nandiyan ang Panginoon upang tayo ay tulungan. Di ba? Dapat na sa atin, nanatilihin natin ating pananampalataya na mainit tayo sa lahat ng oras. Okay, Kuya Gunyong. Ako, brother. Tulad sa buhay ko, since na 22 years na akong balo. Yung dumating na mula maliit hanggang sa lumaki ang mga anak ko, alam mo na hindi ako lumamig sa Panginoon. Lagi natin ng mainit dahil Diyos ako umasa. Wala ako ibang pinagkatiwala ang Diyos. O, tama. At ang Diyos na nagbigay ng suporta sa akin. Kasi yung mga tao tutulong. Kaya dapat tayo, ano man dumating pagsulong sa atin. Mainit lagi tayo sa Panginoon. Tama. Tama nga. Kaya wala tayong malamig. Kaya sabi ko, walang malamig kung tayo ay natitiwala natin Panginoon. Diba? Puro mainit. Mainit talaga lahat tayo. Kaya sabi ko, kahit mainit sa labas, yung pagkating sa loob, malamig yung pananampalataya sa atin. Wala. Dapat palaging mainit. Diba? Yan ang ating pinagdidigan bilang tayo mga Kristiyano. Meron pa bang pan? Meron bang tanong? Ulit pa, Brad? Peter. Meron bang dagdag pa? Siguro sa Old Testament, ang pinag-usapan, pananampalataya. Wala pang salvation na sinasabi riyan. Pag tayo lumipat na mula sa Ebanghelyo, mula sa Panginoon ito, andyan na yung salvation. Pag pinagsasama natin ng pananampalataya at saka dito sa bagong tipan, diyan tayo magkakaroon ng mga pag-uusap na kung paano yung pananampalataya ay magsasama yung salvation. Kaya kapag kayo nananampalataya at ikaw ay nakikita natin mga elder, mga matatanda sa iglesia, ang sinasabi ko, pag tayo ay dumating sa ganong sitwasyon, na sinabanggit sa Apocalypse, kay tayo malahininga o malamig o mainit, isusuka tayo, hindi tayo kung kilalanin ang ibig sabihin nun. Ang pinaninindigan natin, ang pinag-uusapan natin, pananampalataya. Kung totoo na tayo may pananampalataya, kung ano yung patotoo natin, sa pamilya natin tayo ay nagkukulang, lalo na ako. Dumating ba sa akin yung ako ay naging malahininga? O dumating sa bawat sa atin na tayong malahininga? Ang nag-uusap dyan, ikaw at ang Diyos. Ang sasagot. Tama, kayo dalawa. Yun lang dapat natin maunawaan. Ang banal na kasulatan ay lagi nang may warning sa atin. May warning. Kapag tayo ay sinungaling, sabi sa Aklat Apocalypse 28, saan tayo pupunta? Kung tayo ay duwag, tayo nakikiapi, sa impyerno ang suot natin. Doon lang tayo salitang duwag. Saan ba tayo duwag? Yung mga aral?
sa ating pamilya, nag-aalala tayo. Malaki ang suporta ko sa aking anak, hindi ka makapangaral, nag-aala-ala ka dahil pag kinalaban mo, mawawala suporta sa iyo, magiging duwag ka. Kung ikay duwag, saka pupunta. Sabi sa aklat ng Apokalipsis. Kaya ang pag-usapan natin, yung pananampalataya. Pag pinagsama natin, talaga magkakaroon tayo ng magandang pag-ibig. Ang dapat natin sinasabi, kung si Abraham natapat ang kanyang pananampalataya, nakita natin sa aklat ng Hebreo, chapter 11 hanggang katapusan, andun yung tunay na pananampalataya, andun yung paninindigan. Kapag si Abraham, ang sasabihin natin, ikay nagbabata, ako'y nagbabata, may pananampalataya ba si Abraham? Bakit siya nagkamali? Siya ay nagkaanak muna sa iba bago sa tunay na pamilya ni dadami. Ang tanong, sa panahon yun, si Abraham ay mayroon pang ganyan. Nag-aala-ala, ayaw pang maniwala. Ang kanyang asawa ayaw maniwala. Ay baog. Si Abraham, 99 na. Anak pa ba siya? Pero andun yung pangako ng Diyos. Yung ang Diyos ang nangako. Yan ang ating pananampalataya. Tayo'y sumunod sa pananampalataya ni Abraham. Kahit siya nagkamali, andun pa rin ang pagmamahal niya sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin yung kung sino pang mayroong explanation ba? Wala na, sige, halos lumampas na tayo. Sige, malalagay po tayo sa pamagitan sa ating pagtatapos sa ating mga gawain ito. Lord, Ama namin na magkapangyarihan sa lahat, kami o Diyos, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa pamamagitan sa amin. Salamat o Diyos sa iyong pagdako sa amin sa lugar na ito, na kami, Panginoon, nakapag-aral sa iyong mga salita, Panginoon, nagbigay ito o Diyos, na kalakasan ng bawat isa o Diyos. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na nandito sa aming pananambahan sa oras nito, Panginoon. Lord, pag-umpisa na aming mga gawain o Diyos, pagpalain mo o Diyos ang aming mga gawain hanggang matapos, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, kahit marami kami mga kapukulan, Panginoon, nandiyan ka rin o Diyos, upang kami tulungan at gabayan sa lahat ng pagkakataon. Ama, pagalihin ka namin sa umagang ito, ito dalangin mo sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkapangyayari sa lahat, Lord, kayo sama-sama na dumulog sa iyong mga kapilinsa sa umaga nito. Lord, sa pagkukisan aming mga gawain, Panginoon, aming pinagbilin sa iyo, O Diyos, na aming mga gawain. Nasa oras nito, Panginoon, alam namin na kasama ka namin sa aming pananambahan sa oras nito. Lord, ang munguna ka sa bawat saan, Panginoon, gawin mo kami, Panginoon, na blessing, Panginoon, sa bawat isa, sa mga kapatiran namin, at sa mga kamag-anak namin, Panginoon, na hindi pa nakikilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan ng Panginoon na walang sawa, O Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin, sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandiyan ka pa rin. Panginoon, upang kami alalayan, gabayan, bigyan, Panginoon, ng pagkakataon upang kami magiging tapat sa iyong mahal na tayong mahal na presensya sa iyong harapan, tayong paglalakad, Panginoon, bilang mga Kristiyano. Lord, kapalain mo ang pagkakita ng ating magawain. Maraming salamat kayo, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos, aming buhay. Ito na lang namin sa Ama, pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po. Sige po tayo na ay magsitayo. Pakibati po yung bawat isa. Ang magandang umaga po. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin itaas sa atin yung kamay? Kahit ba dalawa? Kasi yung pagtaas po natin ng kamay ay palatandaan po ng ating pagsuko at pagpapasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Kaya napakalaga pa kung sinabi talaga ng worship leader na taas natin kamay, palakpak natin kamay, palatandaan po yan ang pagsuko at pagsamba po natin sa ating Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sapagkat alam po namin nakasama ka namin sa umaga ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa iyo at lubos kaming nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban mo muli kami na magkasama-sama sa lugar pong ito upang ikaw ay bigyan ng mataas na pagsamba, papuri at pagdakila sa iyong pangalan. Panginoon, anuman ang aming kakulangan sa nagdang Lunes hanggang Sabado o sa araw na ito, hihingi namin yun ng kapatawaran at huwag yun maging hadlang, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, na aming mga puso, ang aming mga isip, ay ikon po namin sa iyo upang mabigyan ka, Panginoon, ng mataas sa papuri, mataas sa pagsamba at pagbulhati sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. At patuloy mo kaming samahan at pangunahan upang magpapala po kami sa bawat araw ng aming mga buhay sa taong aming ma-encounter, O Diyos. Panginoon, samahan mo kami ng iyong Banal na Espiritu sa aming pag-aawitan, pagtutugan, pagsayawan para sa iyo. Sa iyong mataas sa puri pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Praise God! Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, tayo po ba ay nagdadala na muli po natin aawitan at bibigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon? Amen po ba? Sama-sama po tayo umawit at pagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ang ating kamay. Every praise you are God.
1 Corinthians chapter 6 verse 11. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. So umagang ito, iniyayahan ko po na itaas po natin ang ating Panginoon. I-focus po natin yung attention niya natin sa Kanya. And just feel the presence of the Lord because right now He is with us. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name, O Lord God. We glorify your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Yes, Lord, I'm so glad you're in my life. We were glad, O Lord God. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Once again, Lord, we lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Come on, church. Lord, I love to sing your praises. So glad you're in my life. I'm so glad you came. You came from heaven, Lord God, just to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven from the last time. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo manatili sa presensya ng ating Panginoon. Sinabi niya po sa Psalm chapter 6 verse 10, Be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth. So whatever po ang mga suliranin natin sa umagang ito, I ask you to surrender everything to God. I ask you to let God run your life. I ask you to right now focus on His presence. Oh, hallelujah, Jesus. Naniniwala po kami sa lahat ng mga pagsubok namin, Panginoon, na nandiyan ka, Panginoon.
na magtitiwala kami sa iyo at sasamahan mo pa po kami, Panginoon. Oceans
tayo po ay sama-sama na lumapit sa Kanya. Magandang umaga, Panginoon. Nakita po ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak na patuloy na naglilingkod dakilang Diyos. Merong aklat sa banal na kasulatan dakilang Diyos sa aklat ng Josue 24, 15, dahil po roon, sa ganang ang aking pamilya ay maglilingkod kay Yahweh. Panginoon, ito po ang nais po rin sa amin. Kami po ay makapaglingkod po sa inyo, dakilang Diyos, sa pagmaraan na kaya-kaya po namin. Sa kabila po ng aming mga kalagayan, sa kabila po ng aming pagkukulang, dakilang Diyos, nagpapaalaala ka sa amin na kami ay patuloy na maglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Nais po namin ilapit sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, dakilang Diyos, na napapaligiran ng mga hindi mananampalataya, na ito ay marami ay mga Muslim, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na mayroon kang pag-ibig at pagmamahal sa kanila, sapagkat sila, Panginoon, ay bahagi ng isang libutan ito, dakilang Diyos. Lord, ang dalahin po namin, magkaroon ng kapayapaan ang buong bansa, buong daigdig, dakilang Diyos. Sa kabila na kikita namin na ang kanilang naisip ay lagi ng ipagtanggol ang sariling bayan, sariling bansa, dakilang Diyos. Inilalapit namin ngayong umaga, dakilang Diyos, na kami ay magkaisa, na ang bansang Israel na napapaligiran ng kaaway, dakilang Diyos, ito po ay bansang pinili para sa bawat isa na kumikilala sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ang bansang Israel, dakilang Diyos, iligtas mo po ang bansang ito, Panginoon. Bukod tanging bansang ito na yung pinili para maglingkod sa amin. Ito yung mga anak mo po na naroon, dakilang Diyos, na patuloy na kumikilala sa iyo, dakilang Diyos. Kami man po na narito, Panginoon, nasa aming bansa, Panginoon, ang dalangin namin, kami ay magkaisa na laging ilapit sa iyo ang bansang Israel, dakilang Diyos. Sapagkat alam po namin, sa iyo lahat nagmumula ang mga pangyayari. Alam po namin, Panginoon, na ang kalooban mo po ay lumapit sa iyo ang mga tao, dakilang Diyos. Sa aming pong bayan, Panginoon, ang aming bansa, Pilipinas, dakilang Diyos, na maraming nahahati ng mga pananampalataya, dakilang Diyos. Ang dalangin namin, Panginoon, nawa sila ay malikluhod na lumapit sa iyo, kilalanin kang sariling tagapagligtas, dakilang Diyos. Ito po lagi ang aming inilalapit sa iyo, Panginoon. At tulad sa aming sambahan ito, Panginoon, inyo pong paspasan, dakilang Diyos, ang bawat pamilya na patuloy na naglilingkod sa iyo sa kabila ng kanilang mga kalagayan, sa kabila ng pagkukulang, Panginoon, ang dalangin namin. Huwag mo pong lalampasan, Panginoon, ang iglesyang ito, dakilang Diyos. Huwag niyo pong lalampasan, Panginoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, na patuloy pagpalain ang iglesiang ito. Nawa, Panginoon, ito ay mataas hindi sa pangalan ng simbahan, kundi pangalan ng aming Diyos na kinikilala na aming tagapagligtas, dakilang Diyos. Lord, ang nilalapit, Panginoon, ang mga kabataan ito, Panginoon, na patuloy pong ginagamit, pangmaraan ng pagsasayaw, na paglilingkod, sa pagtutugtog, dakilang Diyos, pamagitan ng mga pag-awit, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, ang aming ginagawa. Ito ay iyong naisin sa bawat sa amin, Panginoon. Panginoon,
patawarin po kami sa aming mga pagkukulang. Pero nariyan po kayo, Panginoon. Sabi po, hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo po kami iiwan na Diyos. Lord, dinadalang din namin ang aming maligtas sa pulo sa kilang Diyos. Alam po namin sila ngayon ay nandun din sa panahon ng paglilingkod na ito na nakakasabay namin, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, kami ay patuloy na magkaisa ng pagkilala, pagtanaw sa iyo, Panginoon, bilang Diyos na aming tagapagligtas. Lord, ngayong umaga, aming lalapit sa iyo ang aming tagapagsalita sa kilang Diyos. Nawa muli makita, Panginoon, ang isa sa larawan ng buhay ng Panginoon at ang buhay ng mga tao na nanampalataya sa iyo at ang buhay ng pagkilala, Panginoon. Gabayan mo po, Panginoon, ang lahat ito ang ay aming pinasasalawatan sa pangalan ni Jesus. Alam mo kami na. Amen. Purihin po, Panginoon. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. At din po, magandang umaga din sa mga kapanood po dyan po sa ating live. Nawa ay abutin din kayo ng pagpapala ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Mula pa doon sa ating talagang mga Bible study sa awitan natin, talagang may pinapakita at mayroong nais talaga ibigay ang Panginoon. It is yung kanyang promise, yung kanyang pangako. Mula pa nung umpisa sa Bible study, makikita nyo halos walang doon sa pag-aawitan natin, yung promise talaga ang nais niya na ipakita sa bawat isa atin. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo muna po yung manalangin. Tayo po yung ating salamat po sa ng Diyos sa umaga po ito, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat narito kami muli upang ikaw ay aming sabahin. At ganoon din naman, Panginoon, ay malaman muli, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, na para po sa amin at para po sa patnubay mo para sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. Yes. Nakilang Ama, ganoon din, malapit kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, samahan niyo po kami ng iyong Banal na Espiritu sa oras po ito, Panginoon. At sa oras na ito, buksan mo po, Panginoon, yung aming po mga espiritual na pandinig, Panginoon, at espiritual na pangunawa upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa oras nito. Panginoon Diyos, ang inyong lingkod, patuloy pong tagos sa inyong likuran upang, Panginoon, sa bawat aking sasabihin sa salita ay patuloy, O Diyos, na ikaw lamang ang makita at matakila sa aming kalagitan. Purihin ka, Panginoon Jesus, ito po ang aming samang dalangin sa tayong pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan. Sino po sa atin ang nakaranas na naman? Alam niyo po yung nangako. Minsan sa Old Testament po, na nangako po. Hindi naman niya tinupad. Yan. Ganun din naman yung umasa na mayroong nangako na hindi naman tinupad. Alam niyo po, sa ganyang bagay po, sa mga pangako na hindi tinupad at nangako, sa pangako na umasa, minsan po dumarating po talaga sa punto na tayo po ay nangihinayang. Nagtatampo, siyempre, masama loob. Minsan pa ang pinaka-worst, nagagalit tayo kasi hindi tinupad yung pangako na umasa na. Yan. Parang sabi nga dun sa mga salitang nangako na, tutuparin ko pa ba?
Ayan po. Kumbaga, yan po yung nagiging resulta. Minsan po, pag tayo po ay sa isang ano po yung nangako doon sa pinangakuan, minsan yan po nagiging resulta, may panghihinayang, sama ng loob, minsan nga po ay nagagalit. Sino po sa inyo nakapanood na nung parang kuhain ko lang pong example, punta muna po tayo doon sa yung kay Tulpo po. Nalala niyo po yung anak. Yung anak po na nagpatulpo sa kanyang magulang. Dahil po, bakit? Parang kulang pa po yung 500 na baon niya. Siguro, pangako po na magulang, ito yung baon mo, kaya lang pagkulang. Diba? Ngayon po, yung po ang ginawa niya. Gaano po masakit sa isang magulang na ikaw po ay haharap on national TV dahil lang doon. Sa mga kabataan po na narito, ano po yung pinakamalaki na baon niyo po? 100. Yung 500 lang po yun, di ba? 500 lang po, pero doon, nagalit na, parang nagalit pa siya sa kanyang magulang at kailangan niyang national TV ay kailangan niya pagpatol. Masakit po. Sa isang magulang, na kayo po ay gano'n ang gagawin ng inyong pong anak. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, hindi po, ang panahon natin ay hindi po yung tinatawag na pabuti ng pabuti. Hindi po. Ang ating pong panahon ngayon, ay kung titignan niyo po ay pasama ng pasama. Saan po kayo nakakita? Diba? Ngayon ko lang nga po ngayon ko lang po talaga na witness yung gano'n po na ang anak po talaga ay kanya po ikapapatiya po national TV ang kanyang magulang. Nung araw parang hindi mo pwede yan. Yung konting reklamo ka lang, talaga namang tatamaan ka sa iyong mga magulang. At hindi po ganyan ang kabataan ng araw. Kami ho nung araw, ng kabataan, isang sit lang po ng mga magulang namin. Talaga naman kailangan nandun ka na po sa harap ng iyong magulang. Di ba? Amen po. Kaya, papasalamat din ako at pupuri sa Panginoon ang mga kabataan dito ay hindi po gano'n. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At alam niyo po, ito po ang pinakamaganda. Ito po, paki-next slide niyo. Ayan. Next slide po. Ayan. Alam niyo po, ang mga kabataan po na nariringgan ng mga salitang ito ay mapalad po ang mga magulang. Yan po. Pag naringgan po ang mga anak na okay lang po nanay, tatay, ay napakapalad po ng mga magulang. Kung mariringgan po ang mga anak na ganito. Meron pong mga bagay sa buhay po natin bilang mga tao, talagang minsan po talaga naroon na dumaraan po tayo sa sitwasyon na hindi maganda. Pero po sa panahong ito, sana naman sa ating mga kabataan ay pwede po natin marinig ang mga salitang na ito. Pag dumaraan po sa buhay ng tao, sa buhay ng mga kabataan na katulad for example po na hindi po talaga, sabi natin hindi makapag-aral. Pwede po na lang masambit ito. Okay lang po, nanay, tatay. Hindi po katulad itong anak na nangyari po doon sa Tulpo na kailangan niyang ireklamo ang kanyang magulang. Napakapalad po ng mga magulang na meron po mga anak na mariringgan niyo ng mga bago. Kung may pagkakataon po kayo mga kabataan, kasi sa long journey na ng mga magulang niyo, marami na po silang pinagdaanan, hindi po natin alam kung ano po ang klase pinagdaanan ng mga magulang natin. Ang mga salitang iyan ay malalim po sa kanilang mga puso yan, sa mga magulang. Ang okay lang po
tatay, nanay. Amen po ako mga magulang. Amen. Ayan po. Ganyan din po. Kita nyo kanina mula Bible study yung promises. Yung po ang ating tatalakayin po ngayon. Yung pangako po ng ating Panginoon. Doon po sa Exodus. Next po. Exodus 14:1-30. God's promise in the midst of different situation in our life. Sa iba't ibang sitwasyon po ng buhay natin, andun po ang pangako ng ating Panginoon. Hindi ko na babasahin, medyo mahaba po. Along the way po, ay iisa-isahin po natin yung mga verse na yan para po mas maunawaan natin. Yan po ay makikita po natin, yan po yung istorya ng mga Israelite nang sila po ay mula nung pinayagan umalis ni Pharaoh para umalis na doon sa bansang Egypto at sila po ay maglakbay papunta doon sa lupang pangako. Doon po talaga habang naglalakbay sila talaga meron po mga different situation sa buhay po ng mga Israelita na pero andoon along the way sinasamahan po sila ng Panginoon which is yung promise ng ating Panginoon Yesu Cristo. At yan po, sa promise na yun ng Panginoon, meron po siya. Doon sa paglalakbay po ng mga Israelita mula po doon sa Ehipto hanggang sa makarating po sila doon, ay nandun po, may ginagawa po ang Diyos. Sa bawat paglalakbay po nila, may ginagawa po ang Diyos. Katulad nga po sa buhay din po natin, talaga po sa paglalakbay po natin, may ginagawa po ang Diyos. Minsan lamang po ay hindi po natin minsan nakikita o naiintindihan o naunawaan yung mga bagay na ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya nung habang naglalakbay sila, doon na merong ginagawa ang Diyos. At ang mga ginagawang ito ng Diyos, next slide po, una po, nandiyan po, God uses strategies. Ayan, gumagawa po ng estratehiya ang Panginoon habang sila po ay naglalakbay. Habang sila po ay paalis ng Ehipto hanggang sa papunta doon po sa lupang pangako. Number 2, God uses time, matter, and space. Parang scientist, ano? Mamaya po, mas maunawa natin yan along the way. Paliwanag po natin yan. Number 3 po, God will protect. And number 4, God will make a way. Kahapon magkatutugan eh, a way. Kaya ginawa kaya. God will make a way. Yung pang-apat po. Una po, tignan po natin, God uses strategy. Sabi po sa verse 1 po ng Exodus 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita doon at doon mo sila pagkampoy sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-sipon mo sila pagkampoy sa tapat, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Pharaoh na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sila sapagkat hindi niyo alam ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya ang kanyang mga tauhan, ang aking kapangyarihan, sa gayo'y malalaman ng Ehipto na ako si Yahweh, sinunod nila ng Sreta sa kanila. Makikita nyo, God uses strategy. Makikita nyo sa 1, sa verse na 1, 2, 3, di ba? Sabi, tinuruan sila ng Panginoon na kung saan daraan ang pangakalain ng Pero na kayo'y magkakaligaw-ligaw. Pero yun ay strategy ng Panginoon na tinuro sa kanila para akalain. Strategy ng Panginoon. Para akalain ng Pero na kung saan lugar na kayo. Pero isa po yung strategy o diskarte ng Diyos sa kanila habang sila ay naglalakbay. Next po, verse. Parang iba yung yung slide ko. Yung isa po. Yan.
Balik. Balik. Yeah. Balik pa. Doon sa umpisa. Yeah. Hindi ito yung finance. Yan. Hindi po yan. Yung isa po yung nasa desktop. Exodus 13:17-22. Ayan po. Nagsabi po doon, nagpayagan ni Pero, Paraon, ang mga Israelita, hindi sa daang patungong Pilistiya nila sila pinaraan ng Diyos. Kahit na iyon, ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa ang isip nila at magbalik sa Egypto. Kaya sila'y pinaligid nila sa ilang patungo sa dagat na pula at sila'y handang-handang makipaglaban. 19. Ang mga buto ni Jose ay dinala nila ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kanilang kahilingan ito. Ang sinabi ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh pag-alis ninyo ito dahil niya ang aking mga buto. Kung papansin niyo doon po sa verse 17, di ba po, pinadaan sila, iniba yung way nila. Pero kung titignan niyo po, kaya po naging kung titignan niyo po, kaya tumagal po yung kanilang paglalakbay. Kasi po, iniba yung way nila. Ibig sabihin, napakadali. Kunyari po, ito pong bani-bani na church. Kapag hindi po kadalas sa katapatan, pinaikot ka po ng baklaran pa. Doon ka mo iikot, babalik, doon sa bigaan, bago ka makarating dito. Inalis mo na. Kasi bakit po? Bakit kasi? Pag doon sila dumaan, ay salubong nila yung mga mandirigma na magagaling. Na hindi sila pwede dahil hindi pa po sila handa. Kaya sila sabi doon, di ba? Ayaw niya ang West Leyte mapasubok agad sa labanan. Kasi baka mag-question nila mga Israelita, bakit dito po kami pinadaan? Parang sinasabi ng Israelita, papatay na ba kami? Kasi dito muna kami pinadaan. Dito pala yung mga, napakaraming kalaban. Iniiwas po sila ng Panginoon. Kaya po kita, habang sila naglalakbay, nakikita ng Panginoon, kaya Lord na gumagawa ng strategy, diskarte, tinitignan, paano sila padadaanin sa ibang lalo na hindi na sila kailangan masalubong ang mga mandirigmang ito, ang mga kalaban na ito. Alam niyo po, sa gitna po ng pagsubok sa buhay po natin, minsan, hindi po natin alam kung ano po ang gagawin. But God gave us knowledge to do something, strategies to overcome different situations in our life. At upang makalabas tayo sa pero ng buhay po natin. Nabiyok pa po. Yung pero po ng buhay po natin, yung po yung mga bagay na dinadaanan po natin sa buhay po natin ito. Yung hindi ka makapag-aral, hindi ka makakuha-kuha ng boyfriend. Di ba po? Ang dami mo ng utang, hindi ka makahanap ng trabaho. Yan po yung mga pero ng buhay po natin. Kaya minsan, pagdating ng mga bagay na hindi po natin alam. Pero kung tayo po ay hihingi ng karunungan sa ating Panginoon sa Kristo, bibigyan po niya tayo yan. Magkakaroon po tayo ng diskarte sa buhay. Kung sa ngayon hindi ka nag-aaral, humingi ka ng karunungan sa Panginoon. Anong kailangan kong gawin? Kung hindi ka makapag-boyfriend, ano po ba? Paano po ba yung tamang diskarte para ako po yung magka-boyfriend? Magka-girlfriend, paano po ba? Baka kailangan mo na magsipag sa pag-aaral, kailangan mo na magtrabaho. Di ba? Yung gawin mo talagang yung sarili mo ay talagang ka-boyfriend. O kaya ka-girlfriend ang yung sarili. Baka naman sa mo na tamad ka wala ka talagang makukuha. Kailangan po natin humingi sa Panginoon para po tayo makalabas sa mga parao, sa mga pero ng buhay po natin.
na lagi pong humahabol sa atin. Na lagi pong nariyan sa likod natin, na humahabol-habol sa atin yung mga pero niya. Kailangan po natin humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok sa buhay, ngunit hindi dahil sa lakas natin. Humingi tayo ng karunungan pero hindi po dahil na tayo po ay malakas, kundi hihingi tayo ng karunungan upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos, makikita po sa buhay natin. Once tayo po ay lumapit, humingi tayo ng karunungan, magpaturo tayo sa Panginoon ng strategy. Nauna na po yung slide. Hallelujah. Di ba po? Sa ating po pag-aaras, meron po tayo pero sa buhay, yung mga sakit, katulad po na sakit na ayaw pong gumaling, hindi po gumagaling, parang hindi na po siya gagaling. Hindi po tayo. Paano po ba, Lord? Baka naman kasi yung diskarte ko, may sakit na ako, puro taba pa rin ang kinakain ko. May rayuman ako, puro buto pa yung kinakain ko. Diskarte po. May diskarte rin po yan sa pagkain. Hindi po basta subo ng subo, lapang ng lapang. Kasi bakit po tutubo po yan, magkaani po kayo pagdating ng panahon. Kaya ngayon, yung itanim niyo po sa pagkain, pagdating ng araw, yung mag-aani kayo kung maganda. Diba? Minsan ko, sobrang pag-aani po, talaga namang sorry po, minsan talaga laki. Yung iba naman, sobrang diet. Talaga naman parang, ako hindi ko nagda-diet, pet lang po talaga ako. Yan. Diba? Sa mga relationship na hindi maayos-ayos, hindi po tayo, paano natin diskarte? Kung meron po tayong kamag-anak, na hindi pa natin kasundo, may pagkasundo po tayo, hanap po tayo, hindi tayo ng karunungan sa Panginoon. Ang strategy, paano natin mag-reach out yung mga yan? Paano tayo magkakaroon ng pagkakasundo sa kanila? Ito na po. Ayan na nga po, di ba? Sabi po dyan, remember this, humingi ka ng karunungan sa Diyos upang hindi ka maging mangmang at madaya sa mundo ito. Kasi kung kakulang po tayo yan, dadayain po tayo ng mundong ito sa buhay po natin ito. Kaya hingi po tayo ng ano. Sabi nga po, pag pinag-usapan po, pag sinabing strategy, kailangan po nag-iisip po tayo, nagpaplano, nagmamanage. Namamanage po natin yung buhay po natin. Ano man ang dumating sa buhay natin, ano man yung mga sitwasyon po sa buhay natin, namamanage po natin yan. Napag-iisipan po natin, napagpaplanuhan po natin. Minamanage natin, hindi po yung nagmamanage, minamanage tayo ng utang, minamanage tayo ng relationship. Wala na, malayo na tayo sa Lord. Kasi nagmamanage na yung mundo ito sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Minsan din na po, nasabi nga po, parang naalala ko po, sabi nga, ang buhay po ay maiksi lang. Kasi sinasabi ng iba, pasayahan na raw. Hindi naman po masaya, hindi naman po masama na tayo po'y sumaya. Dahil maiksi nga lang po ang buhay, magpakasaya tayo. Pero ang basya po, pag ikaw ay Kristiyano, ang buhay po natin ay patatagan at paramihan ng reward doon sa langit. Patatagan po. Kasi bakit po? Hindi naman pabuti ang mundo natin eh. Hindi naman siya bumubuti. Hindi po ganun. Sabihin, ba? Ang mundong ito ay pabuti ng pabuti. Hindi po. Ang nangyari po ay pasama. Ang pasama. Sabi ko sa iyo, last time ay nasabi ko po na ang mundo ay pasama ng sama. Bakit po? Yun nga po, may mga anak. Ang pinapatay, magulang. Mga magulang ang ginagahasa, anak. Gano'n po kasama po yun? Sobrang sama na po, pasama na po ng pasama. Kaya nga po, kung hindi po tayo hihingi ng karunungan sa Panginoon at hindi po tayo magpapatulong ng mga strategy sa buhay po natin ito, madadaya po tayo sa mundong ito. Hindi lang po sa paghingi, siyempre po, katulad po nun na naumpisa na po, nakakatuwa po at purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon.
umaga, pagkami sa nalo po talaga po medyo konti pa siguro po, yung mga late. Yung aga-agahan pa po natin para sabay-sabay po tayo makapag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Santiago 1:5, sabi po dyan, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi po siya nanunupa. Amen? Yan po. Hingi tayo sa Panginoon yan po. Napakalinaw po yan sa Santiago. Kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, hingi po tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Next slide po. Yan, ano po yung sa tingin niyo po, ano po yung medyo cartoon, wala akong makita ng picture, hindi pang cartoon siya. Ayan po yung paglalakbay ng Israelita, makikita niyo dyan. Tapos yung nasa unahan nila yung ulap. Yung ulap, yung haligi. Yan yung isang illustration. Yung pangalawa po kanina po yung strategy. Next slide po, number 2. God uses time, matter, and space. Ayan. Ang una pong scientist talaga ang ating Panginoon. Ayan. Ayan. Sabi po sa Exodus 14:19-20, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpapahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumalagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. Madilim sa panig ng mga Egyptyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumadating ang gabi at ang Egyptyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Next po, at sabi rin po doon, hindi po yan. Hindi rin po yan. Sige po, mamaya na po. Exodus 13:20-22, sumunod po, sabi po doon, ialisin mo po na po dyan. Balik po sa dati. 20, sa Exodus 13:20-22, sabi din po, umalis sila sa Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinagnunubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila, laging nasa unahan nila ang mga haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Pansinin niyo po kung paano ginagawa ng Diyos na kung titignan niyo po, di ba, yung time, matter, and space. Ano yung sabi ng matter? Matter occupies not has space on them. Di ba? Yung time. Kung titignan niyo, kung hindi po gumagamit ang Diyos ng oras, katulad po nung umalis po sila ng Ehipto, kung wala pong pagitan ng oras po yan, malamang po yan, kaya-kaya pong abutin ng mga Egyptyo ang mga Israelita. Bakit po? Ang Israelita po ay naglalakad lang. Marami sila naglalakad. Pero po ang mga sundalo ni Parao ay meron po yung karwahe. Meron po yung mga kabayo na kaya-kaya silang habulin. Pero bakit hindi po sila mahabol? Kasi God uses time, matter, and space. Sino makakapagpaliwanag sa atin na kahit ang siyensya hindi niya po may paliwanag yun na bakit may haliging ulap at haliging apoy na hindi namamagitan? Yun po yung space na namamagitan na hindi kayang lumapit ng mga Egyptyo sa kanila. Yung oras, dinitili yung oras. Di ba? Delay ang oras, di ba? Nakaalis muna ang mga Israelita o bago pagaluhin ang mga, bago pa mag-isip. Matagal bago na mag-isip pa si Pero na bakit wala umalis sila, habulin natin sila. Time. Hindi agad inano ng Panginoon. Hindi sinabi, pagkaalis ko, sundan mo agad. Hindi gano'n nangyari. Meron pang oras na namamagitan. Meron pong matter. Ano yung matter? Diba? Yung po yung matter that occupies space. Tama ba? Yun. Diba? Sabi po, yun nga po. Diba? May namamagitan. Hindi talaga makalapit. Nariyan po ang ulap. Sa kanila, andun din po ang apoy na nagliliwanag sa kanila tuwing gabi. Kaya hindi po. Kaya ang God ay gumagamit po ng time, matter, space.
Minsan po kasi may mga sitwasyon po sa buhay natin, sa panahon po natin ngayon, minamadali po natin, o shortcut po yung ginagawa po natin. Example po, sa pag-aasawa. Yan. Minsan po, ayaw natin gamitin yung time, yung space, yung matter sa buhay po bilang pagpapasok po sa pag-aasawa. Minamadali, pag nakita ko, yung kabarkada may boyfriend, may girlfriend, gusto sila rin. Meron. Hindi papatalo, hindi papadaig. Yeah. Kahit nag-aaral pa, hindi lang meron. Diba? Kaya na kasi sabi nga po, ano ngayon sabi kasi panahon ngayon, Gen Z, parang ang yung magulang, parang baliktad na kami na yung sumusunod dun sa mga anak. Sige, okay lang. Mag-boyfriend, sige, okay lang. Diba? Ano na lang, ang pinaka-ano lang natin, parang parang ano na lang natin, patnubayan na lang sila. Kailangan natin silang patnubayan. Diba? Minamadali. Minsan, mag-asa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Minsan, hindi namamalayan, nahuhulog sa hindi maganda. At hindi sa napapanahon sila dapat makapag-asawa. Wala sa panahon. Kasi nga, hindi gumamit o hindi nakipag ano sa Panginoon. Ayaw hintayin yung oras ng Panginoon. Ganun din po. Sa pagiging church leader. Yun po, marami po tayo, may mga leader po tayo, may mga ministry head, meron pong elders, may pastor. Minsan po, pinapast-track natin. Gusto natin kagad nandun tayo sa ganung sitwasyon. Pero hindi muna po natin inaalam at yung nakuha ay oras ng Panginoon para sa atin. Sometimes, gusto lang natin, kasi nandun yung barkada natin lahat, nandun yung ating tropa, ay, nasa worship team ako. Ay, nasa worship team yung aking tropa, doon din ako sa worship team. Eh, ang tanong, ang worship team ka ba talaga? Ako po, yung best ko kung inatid sa worship team, pero hindi ko talaga pwede. Ayaw na kasama ko talaga. Yun. Di ba? Kailangan, alam mo rin yun. Di ba? Kaya kailangan, alamin natin yung time ng Lord. Kasi meron gumagamit po siya ng time, ng oras, panahon, sa bawat buhay po natin. Kita niyo po yung pag-aaral, may time din po yan eh. Hindi naman po yan lockdown. Elementary ka ngayon, dapat susunod na pasukan, college ka na. Hindi po. May time. May time para sa elementary. Diba? Kita niyo yung pagitan niyan, yung space niyan. May time for elementary. Bago ka mag-college, may pagitan. Kailangan mo muna high school. Diba po? Kailangan mo mag-high school bago ka mag-college. Meron po siyang time talaga at panahon. May time frame ang Panginoon na ginawa sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po, alalahanin niyo po ang mga sabi po doon kanina, yung pinakita na po. Next slide po. Matuto po tayong maghintay sa oras ng panahon. Oras at panahon ng ating Diyos. Dahil ito po ang the best. The best po pag hintayin po natin yung panahon ng Panginoon. Kasi pag yan po ibinigay ng Panginoon, yung oras na yan, yung panahon na yan, diba, sa atin, the best po yan. Sabi po sa Isaiah 60:22, kasi niyo po yung nakapula po dyan, at the right time, I the Lord will make it happen. Sa tamang panahon, ako mismo, sabi ng Lord, ang gaganap at maggagawa ng bagay na yan. Yan po. Salamat po sa 15 minutes. Ayan po. Yan po sabi, malinaw po yan sa Isaiah 60:22. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Diba po? Kahit anong pilit mo na gustong mo na magka-boyfriend, pero kung hindi ibibigay ng Lord sa tamang panahon sa'yo, hindi ibibigay yan.
Gusto mo mag-graduate na ngayon ng college, pero kung hindi pa binibigay ng Panginoon sa'yo, hindi ka pa makagraduate ng college. Dapat nakikita mo yun. Kung gusto mo na rin naman mag-asawa dahil ikaw ay nasa tamang edad na, kung hindi pa rin po ibibigay ng Panginoon sa tamang panahon niyan, hindi pa rin po yan. Pero sabi ng Lord, kung hihingi tayo sa Kanya, kung inadulog po natin na lahat sa Kanya, in every situation in our lives, ako mismo gagawa ng tamang oras at pangyayarihin ko yan sa buhay niyo. Amen. And number 3 po, ayan, next slide. God will protect. Sabi po sa Exodus 14:18 to 14 po. 14:8 to 14 po. 14. Pinagmatigas niya si Pharaoh at hinabol nito ang mga Israelita sa loob buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipto at ng mga kawal ng Pero sakay ng kanilang karwahe. Hinabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pi-Ahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas kayo ni Yahweh. Hindi ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh kung manatag lamang kayo. Napakalinaw po. Kung habang po naglalakbay ang mga kung titignan niyo po, doon po sa dulo ng nandun na po sila sa dulo ng dagat. Doon na po sila. Magay parang salita ay kugkog na po sila. Wala na po sila. Pero ang sabi ng Panginoon, diba? Kinausap ng Panginoon si Moises at sinabi sa kanya, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas. Alam the way po ng buhay po natin. Minsan hinahayaan po tayo ng Diyos na makaramdam po ng takot, ng pangamba sa buhay natin. Minsan may mga takot po talaga sa buhay po natin. Pero ang gusto lang ng Diyos sa buhay po natin na kahit anong po situation na ng buhay natin, napakabigat man ang problema na pinagdadaanan po natin sa buhay po natin ito, mga pagsubok. Nga po ng worship leader, anong pagsubok, be still, andyan po ang Panginoon sa Kristo. Patuloy lang po tayong manalig sa Kanya. Minsan po kasi, sa buhay po natin, alam niyo po, minsan, complacent na kasi tayo minsan eh. Nagiging complacent tayo sa buhay po natin, yung parang, hindi, kaya ko na eh. Magaling naman ako eh. Okay ako. Kaya-kaya ko to. Nakakalimutan na natin lahat ng bagay na nasa atin, lahat ng pinagdaanan natin, pinagtagumpayan natin mga pagsubok sa buhay natin, na-attain natin sa buhay natin ito, kasama po natin din ang Diyos. Siya po ang sumama sa atin yan. Minsan nakakalimutan po natin yan. Huwag po natin kalimutan na ang Diyos, andyan po lagi ang protection niya sa atin. Hindi lang po natin napansin siguro, pero pagdaan niyo po, balikan niyo po, yung panahong nagdaan, naroon po ang Diyos. Maalala niyo, makikita mo, pinulungan ako ng Diyos. Prinoteksyonan ako ng Diyos ng mga nagdaang panahon na yun. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po sa Hebrews 13:6, sabi po doon, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ganyan po. Sabi po sa Hebreo, di ba? Kanino ko matatakot? Yan po isang promise ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailangan matakot. Bakit? Diyos kasi ang nagpo-protect sa atin. Sabi din po sa awit 61:4 na ako po, siya po ang ating lilim. Siya po'y nakatago sa kanyang lilim ng bagwis. Di ba? Nakikita na, mapasin niyo po ang mga manok. Di ba? Pagka yung kanilang damit hapon na, ang kanilang anak, saan po nila sinisiksik? Sa kanila pong pakpak. Tinatago po nila, pinoproteksyonan po nila ang kanilang mga anak. And lastly po, yung panghuli po, God will make a way. Kanina po nandun po, nasa dagat na po sila, talagang wala na pong dadaan ng iba.
nasa dagat ng Israelita, nandiyan na sa likod nila ang mga tauhan o mga sundalo ni Pero na handa na silang patayin. Sa verse 21 po, sabi, tinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Minsan po, talagang dumarating po sa buhay po natin. Lalo na pag nandun talaga tayo sa pinakamatindi na sitwasyon ng buhay natin, hindi na po natin alam ang gagawin. Nandito po, nagreklamo na po ang mga Israelita dyan. Ang sabi po kay Moises, noong time na yan, wala na bang libingan doon sa Ehipto at dito muna kami dinala para kami malibing at mapatay. Yun na po ang reklamo ng Israelita. Minsan po sa buhay po natin, sa panahon po natin ngayon, minsan ganyan po nangyayari. Minsan po parang pag nandun na tayo, parang hindi na natin alam ang sitwasyon, parang hindi na natin kaya. Mahirap po, alam ko po, mahirap. Pag dumating na tayo sa mga problema na napabigat sa buhay natin na parang wala nang daan, wala nang solusyon. Pero sabi ng Diyos, may paraan. Gagawa at gagawa ang Diyos. Na pagkamisan doon sa sitwasyon na natin at pinakabigat na problema na natin sa buhay, minsan naatin pa natin, kunin natin ang sarili o kitlin natin ang sarili natin buhay. Hindi po yan ang paraan ng Panginoon. Kasi bakit? Kahit nandun ka na sa dulo at pinakamatindi na sigalot ng buhay mo, gagawa at gagawa ang Diyos ng daan para sa iyo. God will make a way. Sinong makakaisip? Sinong iisipin na ano? Wala na eh. Hindi na alam ang gagawin ng mga Israelita, hindi na nila maisip. Hindi pumasok sa kanilang isipan na itong dagat na ito na napakalaki, hindi nila isip na makahati. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Na hindi po natin maisip akalain na mangyayari yun. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon. At pinakita sa kanila, sabi nga po, next, yung sa picture, yan. At pinakita sa kanila, hinati ng Diyos ang dagat, naggawa sa paraan ng daan. Ganyan din po sa buhay natin. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Wala ka mong boyfriend ngayon, huwag kang mapanghinaan ng loob. Kasi darating yung panahon, bibigay ng Diyos yung daan doon sa tama, sa right man. Kaya nga po, dahil pa lang, si Pastor po talagang lagi pinapaalala, ipanalangin pinalangin natin ang mga kabataan natin. Ngayon pa lang, talagang makakaroon sila ng kapatner sa buhay na meron po Kristo sa puso at takot sa Diyos na kanila pong makakapareha pagdating ng araw. Kasi po, pagkat yun po ang nangyari, napakabuti po na mabubuong pamilya. Yun po ay pamilya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 43:16, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsada, tawiran. Ayan. Gagawa ang Diyos. Huwag po kayo mag-alala, gagawa po ang Diyos. Ang Diyos po talaga ay hindi po kahit kailan po. Yan po. Salamat po sa 5 minutes. Yan po. Yan. Ang Panginoon po kahit kailan, ang kanila pong pangako ay hindi po nagbago mula noon naman. Sige po, kaya ko po kayo tumayo sa oras. Alam po, ang pag-ibig po at pangako ng Panginoon ay hindi po yan nagbago. The promise of God never fails. Hindi po yan nababago, hindi niya rin pinapawi. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kung ayaw po nating pumunta o dumako o humantong doon sa magkaroon tayo ng panghihinayang sa puso, sama ng loob, o pagkamisan ay galit, dahil sa pangako ng tao na hindi natupad o hindi tinupad sa atin. Mga minamahal kong kapatid, sa oras po ito, yung pangako ng Diyos
tao po pwede magbago yan. Anytime, pwede niya baguhin ang kanyang pangako. O minsan nabibigo siya sa pagganap ng pangako ito. Pero ang Diyos po natin, hindi po yan nagbabago. Gagawin at gagawin niya po ang kanyang pangako sa atin. Why do you remember this verse? Deuteronomy 7:9. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saling-lahi. Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon. Kahit sa ika-1,000 saling-lahi po, ipaparamdam niya sa atin. At ang Kanyang pangako, ipararamdam niya po yan sa atin along the way ng buhay po natin. In every situation in our lives, sasamahan niya po tayo. May gagawin po siya dyan sa atin. Andiyan po ang kanyang mga pangako, Panginoon. Ng Panginoon na sasamahan tayo. Gagawa siya, Panginoon, ng strategy sa buhay natin. Gagawa siya ng daan. Yung oras, itatama niya sa atin. Yung oras na nararapat sa atin. Yung tamang oras ay ibibigay niya para sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayo. Patuloy po tayo na panghawakan ng kanyang pangako dahil hindi po yan nagbabago. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Nakilang mga purihin na kanyang pangalan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, minsan kung nakakalimutan namin, Panginoon, na panghawakan ng iyong mga pangako, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po dahil muli pinaalala mo, Panginoon, na ang iyong mga promises sa amin, Panginoon, ay hindi nagbago. Na kahit pinsan, hindi namin napapansin, pero sa buhay po namin ito, naroon ka, Panginoon, lagi mo kami sinasamahan, Panginoon. In every situation in our lives, Lord, naroon ka. Kahit sa maliit na bagay, hanggang sa pinakamalaking bagay, Panginoon, naroon. Naroon ka, Panginoon. Tinutupad mong patuloy, O Diyos, ang inyong pong pangako sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig at kaligtasan na ibinigay mo po sa bawat isa po sa amin. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa panahon ito. Samahan mo po kami, Panginoon, na paghawakan namin, Panginoon, sa buhay po namin ito, ang inyong pong pangako na ibinigay sa amin, Panginoon. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, sa pangako mo. Sa iyong mga utos na ipatuloy kami, Panginoon, na makasunod. At patuloy kami, Panginoon, makasunod sa iyong mga salita. At patuloy, Panginoon, din, na bahagi namin, O Diyos, ang iyong kaligtasan at pag-ibig sa ibang tao. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Purihin, nakilain na iyong pangalan. Ito po ang aming samot sa namin. Sa pangalan po, Panginoon Jesus. Amen.
buong puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na napakabuti, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga anak mo na patuloy nagbibigay at nagtatapat sa iyo, O Diyos. Kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon. Inasin mo sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagpasok, sa kanilang trabaho, O Diyos. Kayo po ang mag-inay. Lord, salamat sa iyong kaputihan. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa mga biyayang ito na patuloy mong gagamitin sa aming iglesia. Lord, salamat po, kayo po ang magpala at magbigay ng kalakasan sa kanilang mga buhay. Lord, sa lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, tuloy nga po napakabuti ng Panginoon. Last Sunday na po na mag-reming na. So, ngayon po ay hindi po ng ating family, kundi sa June 12 po. Ayan. Ito po yung kanina yung nag-mensahe sa mga. Sabi po niya, pag malapit na yung time, 10-15 minutes. Kaya po sinasabi niya, salamat sa 10-15 minutes. Ayan, salamat sa 10 minutes at 5 minutes. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan at ang ating pong mga gawain tuwing Wednesday ay ang ating pong prayer meeting. Pagtutuloy po, 6 p.m. po. Pinanayahan po ang lahat ng makidalo sa ating panalangin. Ang practice po ng praise and worship ay sa Sabado po. Nakadepende po sa schedule ng worship team. Ayan po, mamaya po, may gawain po ang imbitahan po tayo. Ang main po ay, hindi po sigurado kung ilan yung napadagdag sa mga attendant po. Mamaya po ay meron po ba tayo wala. Ayan nga po pala, yung Sunday school natin ay 9 a.m. to 9:30 at ang ating pong worship proper ay 9:30 a.m. to 11:30. Ayun po, mamaya po yung siklap sa Banay-Banay Elementary School po. Ito po ay mamayang 2 p.m. Mga youth po ito, mga kabataan. So, meron na po tayong nakalista doon. Baka po may mapadagdag pa. Sabihin na lang po si Althea at si Kian. Ano po? Sila po yung bahala sa mga magsisigalaw mamaya at may mga naimbitahan po. Sa ngayon po ay, walo pa. Althea, walo ba yung nasa list nyo? Walo, no? Walo po. Wala pa pong, hindi ko po alam kung sila Godwin at yung ibang youth ay a-attend po. So, after po nito, paki-finalize po lahat ng magsisigalo ng mga kabataan para po alam natin Manila, kanila po yung ticket. Ang ticket po ay sagot po ng ating church. Ano po, kaya po, kung dadalo, ay dadalo po. Hindi po yung magpapalista tapos hindi dadalo. So, sayang po ang
mabigat. Ayun po, meeting place niyo po ay dito. Dito ba kayo kaya magkikita-kita? Ayun, dito daw po kayo magkita-kita at alas 10 po ang simula sa Manila Elementary School. Ayan po, meron pa pong isa na, ayun po, sa powerhouse din po ito, ang lahat ng worship team ay iniimbitahan. Ito po ay music clinic. Ano po, gusto niyo pa pong ma-enhance yung mga talent niyo about sa instruments and sa voice. Kaya, inaalalahan po ang lahat na magsidalo. Ito po ay libre. Libre po ito. Ano po, wala po yung bayad. Ito po ay sa May. Sa May pa naman po ito. May 19, pero malapit na po. Ayun, makipag-coordinate lang po kayo sa amin. Ayun po, meron po tayong bisita. Actually po ay mga dati na po sila yung umaattend dito at salamat lang po kay Kian. Talagang ano to po talaga, iniimbitahan po ulit po ni Kian, nakakadalo ulit. At ang sabi po nila, para-parehas po ito, ano po, hindi ko muna po yung mention pa mag-aaral ng Biblia, magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, mabautismahan, maging miyembro ng church na ito. Ayun po. Ito po yung oras ng dalaw. Ano po, ako'y napatawain. Isang 10, isang 10:10, isang 10:14, isang 10:19 a.m. Pwede po bang pag-isahin na lang kayo? Ano po? Para may mga paglitan tayo. 10 a.m. po. Pwede po silang bisitahin. Ano po? Ito po ay si Denmark. Denmark tama. Ayan. Inaalihan ka namin dito sa unahan para may panalangin. Denmark, Barod, dyan lang po siya. Malapit po sa ating Greenleaf. Ano po? Isa po ay si John Andre Herrera. Dyan lang po sa Asla. At si Jerry Williams. Dyan din po sa Asla. Ayan. May mga bisita pa po ba? Ayan. Inaalihan ito po si Elder Ellen para po maipanalangin ang ating mga bisita. Si John Andre, si Jerry, and Denmark. Tumayo po tayo lahat at i-stretch na natin. Sige po, tumayo po tayo lahat at saka lagay natin ang kamay sa kanila sa ating panalangin ang bawat sa kanila. Lord Jesus, kami Panginoon ay patuloy na dumulog at lumalapit o Diyos sa iyong mahal na presensya sa umaga ito. Lord, una-una, pinasalamatan ka Panginoon sa lahat ng kabutihan na pinagkalubos sa amin. Salamat po Diyos sa mga mensahe na aming napakinggan Panginoon sa oras na ito. Ito Panginoon, mga mensahe Panginoon na aming napakinggan. Napakabuti ito Panginoon sa aming buhay na kami Panginoon ay lumalakad ayon sa iyong kalooban Panginoon. Lord, sa aming mga kasama sa aming pananampalataya, patuloy mo kami Panginoon, palakasin o Diyos ang aming pananalig sa iyo Panginoon. Dahil alam namin o Diyos na malapit na ang mundo ito Panginoon. Hindi namin alam kung kailan, ngunit ang mga mananampalataya Panginoon, dapat kami o Diyos masipag sa mga gawain namin Panginoon bilang pagbigay sa iyo ng pasalamat sa lahat ng mga bagay o Diyos na ginawa mo sa aming buhay. Lord, salamat sa umagang ito Panginoon sa aming mga bisita Panginoon na nagpunta dito sa aming pananampahan Panginoon. Sabi namin Panginoon, mayroon mga kapatiran namin Panginoon na wala, pero marami din mga kapatiran namin Panginoon na lumalapit at dumulog Panginoon dito sa aming pananampahan o Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay Panginoon, patuloy mo silang gabayan. Kung sila Panginoon nag-aaral, bigyan mo silang katalinuhan o Diyos, bigyan mo sila ang kanilang mga pangailangan Panginoon, lalo sa kanilang mga magulang Panginoon na nagpayag sa kanila o Diyos na dumalo sa aming pananambahan sa oras na ito Panginoon. Nawa Panginoon, hindi ito huli na kailangan magpunta dito Panginoon, kundi ito Panginoon umpisa upang ikaw ay Diyos kilalanin na kanilang buhay Panginoon na bilang Panginoon at pangligtas upang sila Panginoon magtuloy-tuloy sa kanilang pananampalataya o Diyos habang kami Panginoon lahat o Diyos nag-antay sa iyong pagbabalik sa mundong ito o Diyos. Lord, kapalain mo ang kabuhayan ng kanilang buhay Panginoon, ikaw ay mamunguna, magbigay sa kanila ng kalakasan, magbigay sa kanila ng kanilang pangailangan Panginoon, at nakabuhan sa aming mga buhay Panginoon. Salamat sa umaga ito Panginoon na kami nagkatipon-tipon, nagkakaisa bilang mga anak mo Panginoon, nagkakaisa Panginoon sa aming pananampalataya dahil ikaw o Diyos, ang Diyos na aming pinaglingkuran, Diyos na buhay, nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga kailangan. Kaya Panginoon,
Maraming salamat sa umagang ito, Diyos. Napakabuti mo, purihin ka, at dakila ka sa O Diyos sa umagang ito. Ang dalangin namin sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pastor, may dagdag pa po kayong announcement? Pastor, may announcement pa po kayo? Ayan po, salamat sa Panginoon kung napapansin niyo po kahit maliliit na yung mga tinayt na pag may nagmamensahe, eh kitang-kita na po. Bakit po? Dahil malaki na po yung TV natin. Kaya salamat po sa Panginoon. Donation po ang ating pong TV ng Tita Lori po. Salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng mensahe po natin sa araw po ito. At tuloy nga po ang pangako po ng Panginoon ay siya po natin pinanghawak ng lahat. Amen? Well, nais ko lang pong banggitin na tayo po ay patuloy po na magdasal sa bawat isa. Ang ating pong church, ang panambahan po natin ay lagyan po natin ng protective covering in terms of prayer. Ang mga nangyayari po sa loob po ng sambahan po ito, pati na po sa labas, ay tunay nga po naman na napakalami po ng mga nangyayari na may nagnanais na manghina ang bawat isa sa ating panambahan. At meron din naman mga pangyayari sa labas na naapektuhan tayo. Lalo na itong mga nadidinig natin na mga kaguluhan sa Ukraine, sa Middle East, sa Israel, pati na yung pagtaas ng presyo, at kaparaan po iba mga kapatid. Ang sabi ko sa atin ay huwag tayo maapektuhan dito, kundi tayo ay patuloy na manalangin. Manalangin po tayo sa bawat isa. As we pray for the church, panalangin natin ang bawat isa in your own time. Ako, in your own time, most particularly, pagising po natin sa umaga, manalangin po tayo, pagtulog po natin, manalangin po tayo, at ipanalangin po natin ang lahat. Lahat po ipanalangin po natin. Kung hindi ba natin mabanggit ang mga pangalan ng bawat isa dyan, na hindi natin maalala, mabanggit po natin ang sapatiran po natin sa sambahan. So, ang ating pong mga mag-anak, ang ating pong mga kasama kasimbahay na hindi po nakadinig ng magandang balita, ay ipanalangin po natin sila. Sapagkat doon po sa Daniel, 70 weeks po ang nababalit po doon. At ang 69 weeks po mga kapatid ay nangyari na. Tapos na po ito. At ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon ay nandun sa last 1 week ayon po kay Daniel. At nandito na po tayo ngayon sa loob po ng last week ni Daniel. At ang lahat nangyari kaguluhan sa ating kapaligiran, even in the family, na-mention po niya ni Elder Roman, no? Even in the family, nandun po yung hindi pagkakaunawaan, kaguluhan. No? Ito nga po ang tinatawag pong signs of the times. At nire-emphasize lang po sa ating lahat na huwag tayo mamahala, paghawakan natin yung pangako at patuloy tayo manalangin sa bawat isa. Magtulungan po tayo dito sa ating pong gawain at saludo po tayo sa mga kapatiran po natin na nagbibigay po ng kanilang oras, sa kanilang panahon para po sa pagiging maayos po ng ating pong panambahan. At yung pong nagbibigay po out of their hearts, ay nagbigay po ng mga oras po nila, nagbigay po ng mga material donations at all of that. Ako, ang Panginoon ay nakakaalam po ng lahat ng mga yan. At tayo po nagpapasalamat po sa kanila sapagkat sila po ay patuloy na hinihingi po ng ating pong may kapatid. Amen? At dito po tayo magtatapos.
surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, to him who is able to keep you from falling, and to make you stand in the presence of our God with blameless, with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, power, and authority before all time, now and forever. Amen and amen. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Tayo po ay muli kumawin at magbigay ng papuri at pasalamat sa Kanya.
Salamat po. Mga brother. Thank you.